Konsumisyon ba ang paghahanda ng pagkaing may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute ang solusyon! Menu ni Mommy. Isang maganda at masayang araw sa inyo mga kaibigan. Muli po ang inyong lingkod, si Josie Gonzalez po ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Noong nakaraang episodes po, tinalakay natin ang mga iba't ibang tampok na putahe sa ating FNRI Menu Guide Calendar. Pag-uusapan naman natin ngayon ang isa pang putahe mula po sa ating calendar para po sa ating mga sundalo at pulis. Kasi nga po yung calendar na yon ngayong year na to ay nauukol po para sa ating mga kapulisan at mga men in uniform. Batid po ng nakakarami na laging nasa peligro ang buhay ng mga sundalo at pulis upang labanan ang kriminalidad at panatiliin po ang kaligtasan at katahimikan ng ating bansa. Sa pagganap po ng kanilang dakilang layunin na walang pinipiling oras at lugar, isa sa mga nasasakripisyo ay ang kanilang pagkain ng tama. So ilan po sa mga dahilan nito ang kawalan po ng sapat na oras para maghanda ng masustansyang pagkain. Ano po? So minsan din po wala silang pagkukunan ng mga ingredients o kaya naman delikado yung lokasyon ng kanilang misyon. Ano po? So ayon po nga sa mensahe sa 2019 Menu Guide Calendar ng aming kalihim ng DOST o Secretary ng aming opisina po, si Secretary Fortunato T. De La Peña, nilalayon po ng 2019 DOST FNI Menu Guide Calendar na pahalagahan ng ating mga sundalo at pulis ang importansya po ng ating masustansyang pagkain na siyang magtutusto sa kanilang mahirap na trabaho. Ano na lang po ang mangyayari kung ating mga sundalo at malnourished at sakitin, diba po? So dumako na tayo sa ating tampok na putahe, ang ginataang tuna na may papaya at kalabasa. Kung iisipin mo po mga kaibigan, ito po ay recipe din na maaari nating gayahin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano po? Halimbawa, wala po tayong panahon o kaya kinapos tayo ng budget. Pwede po nating gawain ito. No po? So kaya kumuha na po kayo ng ballpen at papel at ilista nyo na po yung mga sasabihin kong mga ingredients. Ano po? So meron po tayong 4 na dilata na tuna, flakes in oil o yung mga iba-ibang, depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Pwede po yung brine or nasa oil. So meron po tayong 150 grams bawat lata. 2 kutsara ng tinadtad na bawang, 1/4 na tasa naman ng tinadtad na sibuyas, 3 tasa naman ng hiniwa na manibalang na papaya. 2 tasa naman ng kalabasa na hiniwa naman sa cubes. Pwede niyo po siyang gamitin po yung kalabasa po na medyo golden yellow o yung medyo may green pa, kung ano po yung available na po. 1 kalahating tasa naman ng purong kakanggata ng nyog, 1/2 tasa ng tubig, 1 kutsarita naman ng iodized salt, and then 1/4 na kutsarita naman ng pinong paminta at 6 na tasa ng dahon ng kangkong. Diba po? So ayan na, tuna nga lang yan pero nilagyan natin ng maraming gulay at lalagyan pa natin ng gata. Siyempre napakasarap na. So paano po ba ang paraan ng pagluluto? Sa isang mangkok o halimbawa pwede po tayong mangkok o kaya naman yung bowl natin, ihiwalay po ang tuna flakes sa oil o i-drain natin yung tuna. Tapos po, initin ang kalahating tuna oil sa frying pan. Igisa po ang bawang, sibuyas at tuna flakes. And then, idagdag po natin ang natirang tuna oil at pakuluin. Ilagay po ang papaya, takpan po at pakuluan ng 10 minuto. Ilagay na rin po ang kalabasa, kakanggata, may tubig, iodized salt at pinong paminta. Pakuluan po at alisin ang takip pagkaraan po ng 5 minuto. Idagdag po ang kangkong at pakuluan naman ng 2 minuto. Ihain po ito ng mainit. Huwag po nating i-overcook yung kangkong para medyo maganda pang itsura. Ang nasabing putahe ay sapat na po sa 5 katao o 5 servings. Diba po? 1 1/4 na tasa ang bawat tao. Mayaman po ito sa protina para sa malusog na muscles, energy naman para sa lakas, at vitamin A para sa malinaw na paningin at matibay na resistensya.
Ang mga sangkap nito ay madaling hanapin at mas mura kumpara po sa ibang putahe. O ayan mga kaibigan, sana po nakatulong na naman ako sa inyong pagbabudget o sa ating mga pag-iisip ng mga recipe. At sana po yung ating mga sundalo at pulis ay mabigyan natin ng maayos at mapaghandaan natin ng masarap na pagkain. Ayun po. So sa pagwawakas po, ayon po sa aming director ng DOST-FNRI na si Dr. Mario V. Capansana, sabi niya po, ang 2019 Menu Guide Calendar ay isang gabay tungo sa paghahanda ng masustansyang pagkain na angkop sa sandatahang lakas na kailangan maging malusog sa pagtupad ng kanilang delikadong tungkulin. By the way po, every year po iba-iba ang tema ng aming kalendaryo. So naaayon po iyon sa iba't ibang uri ng mga kababayan natin. Noong nakaraan pong taon ay sa aming mga elderly, meron din po kami sa mga adolescent. So iba-iba po yun. Para po sa karagdagang impormasyon ukol po sa DOST-FNRI Menu Guide Calendar, sa anumang katanungan o halimbawa gusto niyo pong makakuha pa ng ibang recipe, pumunta po kayo sa aming website sa fnridost.gov.ph. Di ba po, i-search niyo po www.fnri.dost.gov.ph or pwede po kayong tumawag sa 837-2934. Ayan po. I-like nyo na rin po yung aming Facebook page. Pwede rin po kayong mag-email sa aming director, si mar_v_c@yahoo.com. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong lingkod, si Josie Gonzales po ng FNRI DOST. Ang menu ni Mami ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon. Humingi ng recipe sa FNRI DOST, General Santos Avenue, Bikutan, Taguig City. O tumawag sa bilang 02-837-2071, local 2287. O mag-email sa mvc@fnri.dost.gov.ph. Menu ni Mommy.